Alam nyo, throughout history, napakarami ng mga tao at mga simbahan yung nagsasabi at nagre-report na si Maria, ang ina ni Jesus, ay bumaba sa lupa. Bumababa sa lupa at nagpapakita sa mga normal na tao na katulad nyo at katulad ko. Ngayon merong isang kwento na naging sobrang controversial siya. Sa sobrang controversial nito, 72 years ang makalipas, pinag-uusapan pa rin. I'm going off script, binasa ko to, and nashock ako sa plot twist ng kwento na to kasi there's something about this that connects to the present. Naghahanap lang talaga ako ng mystery content ngayong araw. Sabi ko, try ko to. Pero nung binabasa ko, alam mo, napamura talaga ako. Sabi ko, the fuck? Ba't ganun? And take note ha, hindi ako relihiyosong tao. Hindi rin ako naniniwala sa mga supernaturals. Pero itong kwento na to, ay, nako grabe. Pakinggan nyo na lang yung mga mangyayari ngayong araw. Yung kwento natin, naganap siya sa Lipa, Batangas. Ito na nasa larawang pinapakita ko ngayon sa inyo, si Teresita Castillo. Siya ang magsasabi na nakita niya ang ina ng Panginoon. Ito ay isang kwento na aabot pa hanggang Vatican. Ganun kalaki yung scope ng kwento na to. At mapupuno ng napakaraming mga kontrobersya. Nandyan yung hindi naniniwala sa kanya. Nandyan yung kalaban na rin nila dito sa kwentong tong Vatican. Ang dami! Ang kwento natin ngayong araw, ang Lipa, Batangas Marian Apparitions. Mary appeared one last time at the Vine. On November 12th, she came with this message. Pray, my child. The people do not heed my words. Tell my daughters that there will be persecutions, unrest, and bloodshed in your country. The enemy of the church will try to destroy the faith which Jesus had established and died for. The church will suffer much. Pray for the conversion of sinners throughout the world. Pray for those who rejected me and those who do not believe my messages in the different parts of the world. I am really sad but consoled by those who believe and trust me. Spread the meaning of the rosary because this will be the instrument for peace throughout the world. Tell the people that the rosary must be said with devotion. Propagate the devotion to my Immaculate Heart. Do penance for priests and nuns. But be not afraid, for the love of my Son will soften the hardest of hearts, and my motherly love will be their strength to crush the enemies of God. What I ask here is the same I asked at Fatima. I bless this community in a very special blessing. All these can be revealed now. I repeat to you that I am Mary, mediatrix of all grace. This is my last apparition here. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong GCash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell lang kayo. At sagutin yung question of the day natin sa dulo ng video na to kung gusto nyong sumali at manalo dyan. Promote ko lang po yung aking Instagram. Maraming nagtatag sa akin or nag-share sa akin ng mga stories nila na pinapanood ng videos natin. So kung nag-e-enjoy kayo, tag nyo lang din ako doon at iha-heart ko lahat yan. Pisahan na natin yung kwento natin ha. Ihanda nyo na yung mga pagkain ninyo, yung mga kape nyo. Mahaba-habang kwentuhan to. Tanungin muna natin, paano ba naa-approve yung mga Marian apparitions? Yung mga Marian apparitions, Mary, no? Yung root word Mary, nagpapakita sa kanila. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng nagsasabi na nagpakita sa kanila, nagpakita talaga. Baka naman may mga guni-guni lang, baka naman yung iba, hindi mentally sound. So, sinusuri ito ng simbahan mismo. Una, ini-evaluate ito ng bishop ng diocese kung saan nagpakita. So, kung saan pinakamalapit. Aaprubahan, palaki ng palaki, yung scope hanggang sa yung Vatican na mismo, yung susuri, kung totoo ba yung nakita nito. Meron silang criteria na sinusunod kung valid ba or hindi yung apparition. Hindi naman porket kasi naniniwala sa Marian apparitions is ipipilit na natin na di ba? Ipipilit na ng simbahan na nangyari siya. Sinusuri rin talaga nila ito. Isa sa mga criteria na yon, yung character ng taong involved. Kaya medyo papasok din yan sa usapan natin ngayong araw kasi maraming hindi naniniwala sa kwento na to dahil nga dun sa character na involved, which is si Teresita. Nandyan yung baka nagkukwento lang for attention or politics, ganon. Ang daming factors actually. Pero dito basically iikot yung kwento natin ngayong araw. Sa susunod na parte ng kwento natin ngayong araw,
ikukwento ko yung mga aparisyon na nakita ni Teresita Castillo. I am your mother, and I am the mother of my son Jesus. Si Teresita, isa lang siyang batang madre sa isang payapang kumbento noong 1948. In fact, when all this happened, 21 years old lang siya. At mas kilala siya bilang Teresing or Sister Teresing. Ang sabi niya, isang araw biglang nagpakita sa kanya ang ina ng Panginoon sa garden ng Carmelite Convent. Tinignan ko yung garden ng Carmelite Convent. Nandyan siya. At ma-envision mo talaga yung mga nangyari ngayong araw. Kasi nilagyan din nila ng statue doon ni Mary. So, ma-visualize mo talaga lahat na ikukwento ko sa inyo today. Ito na. Isang araw, this is September 1948, tahimik raw siyang nagdadasal sa garden. Nang bigla daw umalog yung mga vines, mga halaman doon. Umaalog-alog. Tapos parang may naamoy siya. Ang term na ginamit is very heavenly yung scent. Siguro medyo amoy usok, amoy liwan. Hindi usok na hindi usok na pollution na. Parang, alam mo yung misty, feeling ko ganun yung description niya. Pero amoy langit daw, base sa pagkakasabi. So habang nalilito siya sa mga pangyayari, ano ba tong naaamoy ko? Bakit nagsishake lahat? Meron daw biglang isang boses na nagsalita. Sabi, "Huwag kang matakot, anak ko. Ipinadala ako dito at meron ako sa iyong mga mensahe." Sabi ng boses, "Teresita, lumuhod ka at halika ng aking mga paa." Sa ibang kwento sabi sahig daw. At pagkatapos nito, bumalik ka dito pagkatapos ng 15 araw. Ito mga bagay na to, no, may nakita akong documents online kung saan kwento talaga lahat ni Teresita mismo yung nangyari sa kanya. Ngayon, bilang isang deboto, di ba, bumalik si Teresita. Ikaw ba naman, di ba, ang lapitan ni Mama Mary? Siyempre, babalik at babalik ka. Magiging curious ka, ano kaya? And especially sa mga madre, di ba, calling nila ito. Kaya pinush talaga ito ni Teresita. Walang ano-ano. Sige po, babalik ako dito. Ayon sa kwento, hinahanap ko Curious kasi ako kung ano yung nakita ni Teresita. Ano kaya yung imahe ni Mama Mary? Ang sabi, nakasuot lang daw ng isang simpleng puting robe. Ano ba yung robe sa Tagalog? Yung may belong ganon, yung usual na na-envision natin pag sinasabi ang salitang Mama Mary. Tapos meron daw maliit lang na sinturon, madalas daw nakaklasp yung kamay ng ganyan, nagdadasal, at may hawak, ayon sa sabi, ng isang gintong rosaryo. Ayon kay Teresita, binilang niya at 19 beses daw nagpakita sa kanya si Mama Mary. Ngayon yung 19 beses na yun, if I'm not mistaken, it happened in 15 days. Simula nung unang araw na pagpapakita nila, pagkasabi, di ba, bumalik ka 15 days dito. Okay, so balik siya ng balik. Minsan, twice a day. Minsan, iba-iba. This is where things started to get interesting. Grabe. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Naloka talaga ako. Lahat ng nag-research ako. Grabe yung Lipa apparitions. Talagang mini-message ko lahat ng mga kaibigan ko. Kinukwento ko sa kanila to. Kasi miski ako talaga na-shock. Sabi ni Teresita na pag dumarating daw itong si Mama Mary dun sa monasteryo nila, importante to ha, lagi daw parang umuulan ng mga rose petals. Every time magpapakita sa kanya, may mga rose petals. Bakit siya importante? Kasi sinasabi din ng ibang mga madre or ibang mga tao, may mga bata pa na nagsasabi din daw na nakikita rin nila itong mga rose petals na to. So, hindi lang siya. Nung magpakita daw sa kanya si Maria, hindi lang basta pagdadasal daw ang ginagawa nila. May mga mensahe kasi na sinasabi itong si Maria kay Teresita. Ito yung medyo creepy na part para sa akin. Nakakatakot, creepy. Hindi ko mahanap yung words para dito. Pero meron mga sikretong sinabi sa kanya si Maria. Ulitin ko lang po hindi po ako religious. Hindi rin po ako superstitious na tao, hindi rin po ako naniniwala sa supernatural, pero ang ganda ng plot twist niya. May 4 na sikreto na sinabi sa kanya. Isang sikreto para sa sarili niya, isang sikreto para sa Carmel Convent ng Lipa, Batangas, isang sikreto para sa China. Nawirduhan ako, bakit may China? Pero ito yung dahilan kung bakit kinontent natin to ngayon At yung pang-4 na sikreto para sa buong mundo. Ngayon,
Hindi ko alam kung sino po yung nakakaalam nitong mga sikreto na to, pero isa sa 4 na sikreto na yan ay pupuntahan natin mamaya. So huwag kayong aalis kasi mind blown talaga ako dito. Huling nagpakita raw sa kanya ang ina ng Panginoon noong November 12, 1948. Dito, tinawag doon ni Maria ang sarili niya bilang Mediatrix of all grace. Tinignan ko kung anong ibig sabihin yan sa Tagalog. Ito pala ibig sabihin niya, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Kumbaga sa kanya, dumadaan, nabibigay, ganyan, lahat ng blessings, lahat ng grace. Sabi niya pa, tuwing magpapakita raw sa kanya si Maria, di ba may mga rosas? Tapos may mga imahe daw ni Jesus, ni Maria, at nung iba-iba pa mga santo. Nakikita niya lahat yun. So just imagine kung ano nangyayari dito. Very heavenly talaga. Sinabi niya rin, matapos ang 15 araw na to, kalimutan mo lahat ng nangyari at hindi na nagpakita sa kanya. Ito pa isang kwento ha. Sinabi ni Teresita na bago magpakita sa kanya ang Birheng Maria, nagpakita rin daw sa kanya ang demonyo. Which is important, babalikan natin mamaya, pero hindi ko pa matutuloy ang kwento na yan. Eto na. This is the part, kung hindi ko masabi kung politika, pero isang napakahabang back and forth between the Philippines and Vatican yung nangyari. Iniisip ko, ano ba meron sa kwento na to? Kasi sa lahat ng mga Marian apparitions, parang ito yung pinaka-controversial, ito yung pinaka-pinag-usapan, ito yung pinaka-may, in the lack of a better term, may issue. So dito na nag-umpisa yung conflict na yan. Ang sabi, 3 years later, umalis na dun si Teresita sa kumbento. Siguro dahil naguluhan na rin siya, dahil napakaraming controversies eh. Feeling ko nasabihan din siya na sinungaling, ganung mga bagay. Ang daming samut-saring opinion doon sa aparisyon. Normal lang naman kasi na-question eh. Even the Vatican, di ba, kina-question to? Lahat naman, hindi pwedeng lahat ng nagsasabi sa atin na nangyaring ganitong bagay ay paniniwalaan natin. Otherwise, magsisinungaling na lang lahat. So, importante na sinusuri ang mga bagay na yan. And mostly because it's something out of the ordinary. Hindi araw-araw masasabi mo na ay pumunta ang Birheng Maria at kinausap ako. Sinong maniniwala sa'yo, di ba? Ang local bishop at the time dito sa Lipa, Batangas ay si Alfredo Verzosa y Florentin. Siya yung unang umaproba nung veneration ng Mediatrix of all grace. Ibig sabihin, pinapayagan na, pakikorekt ako, parang pinapayagang sambahin na ito or kinikilala na. At this time, syempre, nakikita na rin to sa mga balita, ganyan. Nag-uumpisa ng makilala itong Mediatrix of all grace at binibisita na ng mga tao. This is the time na hindi na lang yung mga madre sa kumbento yung following. May mga tao na pumupunta pa doon para magbigay ng respeto, para maging deboto. Umpisa na yan. Ngayon, kahit na may approval ng local bishop, April 11, 1951, idineklara ng church hierarchy in the Philippines na walang supernatural intervention or anything extraordinary dun sa mga nakitang rose petal showers na sinasabi ni Teresita at kiniklaim ng ibang mga madre at mga bata doon na nakikita nila. Baka naman may mga rosas lang doon sa paligid. Some of the petals were found to contain images of the Sacred Heart of the Virgin and Child, of the Holy Family, of the Head of Christ, of Saint Joseph, and many others. Petals which thousands of devotees have preserved over the years. Strangely enough, the petals have not crumbled despite the passage of 40+ years. A closer look reveals the petal veins to be unbroken. After nito ipinagbawal ni Bishop Rudfino Santos yung mga rose petals, maging yung statwa ng Our Lady of Mediatrix kasi hindi naman totoo. Bakit natin sasambahin? Feeling baka ganon. Pinagbawal siya, pero etong kaso na to, bumalik ulit ng 1990. Ayon sa mga nababasa ko, kahit ipinagbawal to, yung mga madre, palihim pa rin na nagiging deboto ng Mediatrix of all grace. Naniniwala pa rin sila sa kwento ni Teresita. Until nitong February 11, 1990. May ganitong pangyayari. February 11, 1990, yung pamangkin ni Bishop Cesar Guerrero, etong si Bishop Cesar Guerrero, isa siya sa mga pumirma nung negative judgment. Ibig sabihin, hindi totoo. Hindi totoo nangyari. Nagsabi ito sa isang affidavit na yung tito niya yung pumirma.
ng dokumento nung naniniwala siya. Yung tito niya yung pumirma doon ng negative judgment. After nun, wala naman na naging usapan pero nilakad pa rin yung mga papeles na ganyan until later nung mismong taon na yun, may isang madre sa kanyang deathbed. No? Mamamatay na yung madre. Nag-request siya, baka naman pwede po nating ibalik for veneration ang Mediatrix of All Grace. Siguro itong madre na to, isa dun sa mga palihim, no, na sinasabi ko nga kanina na deboto. Pumayag naman yung kabuuan ng simbahan na ipakita ulit yung estatwa doon sa chapel kinabukasan din mismo. After nito, total tapos naman na yung usapan, tanggalin na natin yung ban. Hayaan na natin na maging deboto yung mga gustong sumamba dito. So pinayagan na. Pero hindi pa dyan nagtatapos yung usapan ha. Tandaan natin na taliwas pa yung Vatican dito. 2005, si Most Reverend Ramon Arguelles ang naging Archbishop sa Lipa. Sobrang passionate niya sa nangyari kay Teresita. Noong November 12, 2009, this was the 61st anniversary ng huling appearance ni Maria kay Teresita. So siya, dahil siguro nabuhay ulit yung passion niya about this, gumawa siya ng bagong komisyon para suriin ulit kung totoo ba itong nangyari. However, yung Vatican, ganun agad, sinara. Di yan totoo. Tama na. Itigil nyo na yan. Tama na. Paulit-ulit. Madiin nila na sinabi, no? Madiin talaga. Na walang supernatural na nangyari doon. Sobrang haba na naging back and forth nila to the point na 72 years ang itinagal pero hindi pa rin tapos yung usapan. Literal nakakabalita lang ulit nito ha. Nakita ko kaya ginawa nating content to. Nag-spiral talaga akong kakabasa sa kwento na to. Etong next part natin, susuriin natin kung bakit sinasabi nila na hindi totoo yung mga nangyari dito. Bakit ang daming hindi naniniwala kay Teresita? Pero bago natin matalakay yan, gusto ko nakilalanin din muna natin si Teresita. Teresita Castillo Ilat. Yun yung buong pangalan niya. Yung pamilya niya galing sa edukado talaga at saka relihiyoso talaga sila. Na even before, interesado na talaga yung pamilya nila sa mga religious works. Bunso siya sa 7 magkakapatid. Anak siya ng dating governor ng Batangas na si Modesto Castillo. Around the time ng apparitions, yung ama niya, judge ng Court of Industrial Relations. So very influential din talaga sila sa Batangas. Even before lahat ng mga pangyayaring yan. Ngayon, ang sabi, ito talagang si Teresita, relihiyoso talaga siya. In fact, nabasa ko dun nga sa sinulat niya na nung 21st birthday niya, 5 a.m. ng umaga, tumakas siya sa bahay nila para pumasok doon sa Carmelite Convent ng Lipa. Hindi alam to ng pamilya niya. Sinabi rin niya doon na tinatry talaga ng pamilya na wag ka maging madre, itigil mo yan. Lagi siyang pinapabalik sa bahay nila, wag mo nang ipagpatuloy yan. Siguro para ipagpatuloy yung influence nila sa Batangas, sa Lipa, pero hindi. Ito po talaga yung gusto ko at dito na po talaga ako sa kumbento. Nanalo naman siya, hindi siya umalis doon, and then everything happened. Alam nyo ha, 89 years old namatay si Sister Teresing at hindi niya na naabutan kung ano yung dapat mangyayari dito sa case ng veneration ng Mediatrix of All Grace. Namatay siya dahil sa isang brain tumor. Nakita ko na nung namatay siya, binalita rin, ang daming pumunta para magbigay pugay, no? Kasi marami talaga siyang following at marami din talagang naniniwala dun sa mga sinabi niyang nakita niya nung 1948. Eto na ha. Eto na yung plot twist part ng kwento natin. Tuloy pa rin yung awayan. Hindi naman awayan, tuloy pa rin yung back and forth kung dapat bang i-recognize o hindi. Naaalala niyo yung sinabi kong sikreto tungkol sa China? Dito ako na-shock. Sabi ni Cardinal Ricardo Vidal, Archbishop Emeritus ng Cebu, alam niya pala yung isang sikreto na yan. Nung nagpakita raw si Maria kay Teresita, sinabi sa kanya, magdasal kayo kasi pangarap ng China na i-invade ang buong mundo. Isa ang Pilipinas sa mga paborito ng China. Pera ang magiging puwersa ng China para sirain ang mundo. Napanganga ako talaga. Hindi naman ako completely naniniwala, no? Pero, it's very timely. Mapapaisip, hala, kinausap ba talaga siya? Ganun yung nasa isip ko.
hala, maniniwala ba ako? Because we know everything that's happening right now. And sabi nga, pera yung magiging instrumento. And alam natin na totoo. Pera talaga yung nagiging instrumento para unti-unting, pasensya na sa term, masalakay ba ang Pilipinas at buong mundo. But that's a story for another video. Naloka talaga ako dito sa fact na to. Isipin mo, something that happened 72 years ago na binabaliwala lang, hindi naman totoo yan. Then, came out today, and it's now very timely. Nakakashock. Alam nyo ha, hindi ko masasabi sa inyo kung dapat kayong maniwala or hindi sa apparition na yan, pero totoo, yung tayo talaga yung interest ng China ngayon. Yung pag-reveal na to, happened in 2014, so wala nakakaalam sa atin na mangyayari lahat to ngayon, di ba? And we all know everything that happened since 2014. Pogo, West Philippine Sea, COVID, mapapatanong ka, baka naman warnings talaga yun. Diba? Sobrang sobrang specific eh. Disclaimer lang ulit na hindi po ako naniniwala, but of course, we respect people of all beliefs. So kung naniniwala po kayo, diba? Wala namang masama dun. Pero basta ang sabi, i-invade ng China ang buong mundo at ang Pilipinas at pera yung instrument. Grabe no? Kinilabutan ako kasi, connect the dots. Balikan na natin. Bakit hindi pinaniniwalaan etong si Teresing, si Sister Teresing? Ito yung mga usap-usapan, not official, pero ito yung nakikita kong mga discussion ng mga tao online. Ito yung mga grounds kung bakit, sabi nila, hindi daw tinanggap yung veneration. Una, naalala nyo kanina, sinabi ko sa inyo na nagkwento si Teresing na nagpakita sa kanya yung demonyo bago magpakita sa kanya ang Birheng Maria. May mga nagsasabi na kaya ayaw daw siyang paniwalaan kasi bakit magpapakita sa iyo ang Birheng Maria? Baka demonyo yung nagpakita sa iyo. Hindi ito official ha, pero ito yung mga nababasa ko sinasabi na baka or haka-haka. Kaya hindi pinayagan. Pangalawa, naging sobrang complex na kasi yung kwento. Nandyan yung bukod sa kwento ni Teresita, pati yung mga tao, sinasabing nakita na yung ganyan, gumagalaw na yung mga statwa, may kanya-kanya na rin sila, which is, I think, grounds for mass psychosis, although not proven, hindi ko po nahanap, pero parang ganon yung sinasabi nila. Ang explanation din nila kasi is hindi na talaga tugma-tugma to the point na ano pa ba yung hoax dito at ano pa yung hindi. Yan yung explanation nila. Pangatlo, kina-question din nila yung karakter ni Sister Teresing. Wala po akong nakita if merong evaluation sa kanyang pag-iisip. Yan din yung una kong naisip talaga. Baka yun yung atakihin ng mga tao. Wala akong mahanap, sadly. Pero, yung sinasabi nila is isa sa mga dahilan kaya kahina-hinala yung kwento is because kay Teresing mismo nagsabi na 2 beses siya nabulag, di ba? Baka guni-guni or baka tao yung kausap niya, pinagtitripan siya, mga ganong mga bagay. Baka at the time bulag na talaga siya. Hindi natin alam, hindi natin masasabi at hindi rin sa akin pwedeng manggaling kung ano ba talaga yung nangyayari dyan. Ulit, these are unofficial. Pang-apat, ito personal ko to, but I think this has something to do with the message na sinabi sa kanya ng Virgin Mary na baka na-politicize yung message. Baka may kinukontra sa Vatican. Hindi ko po alam ha. Ulit, conspiracy theory ko lang yan. Hula ko lang yon. At I think may mga grounds din talaga sila kung bakit sinasabi nila na hindi naman supernatural yung nangyari dyan. Pwede nating basahin lahat ito. Mahaba. Napakagulo at napakarami ng mga pinagbabasa ko para sa kwentong to. Huli, eto pa yung pinagtataka ng napakaraming mga tao. Kasi, tayo dito sa atin, meron tayong 33. Sabi dito, 33 na canonically recognized icons ni Mary. Sa dinami-dami ng Our Lady of this, Our Lady of that, Our Lady of ganito. Bakit sa dinami-rami? Etong pinakamalaking kwento, pinakamaraming nagsasabing totoong nangyari. Bakit ito pa daw yung hindi pinaniniwalaan? So may panibagong discussions na naman yan. Alam niyo kung nanonood kayo ng sa mga balita, nakikita ko rin yung mga weeping angels ba yung tawag doon? Basta may mga imahe si Mama Mary na lumuluha ng dugo. Marami talaga. I think marami sa mga artista rin mismo natin, deboto rin talaga no ng ano ba yung term, Marian ni Mama Mary. Isa sa mga pinakasikat, I think si Alden Richards, ganyan. So ayun, alam nyo, hindi ko po talagang masasabi sa inyo ngayong araw kung totoo ba to o hindi.
Ang pinaka-curious lang talaga ako dito is ano ba yung sikreto na sinabi kay Teresita? Hindi pa natin alam lahat ng sikreto, di ba? Patay na si Sister Teresita at wala na nakakaalam ng mga ibang sikreto pa. Pero curious ako, ano kaya talaga yung nangyari? So para sa ating question of the day, tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na nagpakita si Mama Mary kay Teresing? I-comment nyo sa ilalim. At para tapusin natin tong video natin ngayong araw, tingnan nyo yung garden at suriin nyo mabuti. Imagine niyo lahat ng kwento ko sa inyo kanina. Dito kaya siya nangyari?